kung sa araw-araw, halos putaktihin ka ng mga mensahe ng pamamahiya at pagbabanta. Sanay na sanay kang mag-scam at magnakaw? Tatawagin namin ang lahat ng emergency contacts nyo that you allow at yung mga friends nyo sa FB. Sino ang iyong tatakbuhan? Sa dami mong atraso, bubulagta ka na lang at magiging naman ng balita. Papapatay ko pamilya mo para may paglamayan. Sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa dahil sa COVID-19, ilang milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho. Kapag nagigipit, kadalasan tayong mga Pinoy sa utang kumakapit. Sa dami ng nagsusulputang online lending applications, marami ang sumubok mangutang. Pero ang ilan sa kanila, naging biktima ng harassment at pamamahiya. Ang iba naman, nakaranas ng pagbabanta at pagtatangka sa kanilang buhay. Tulad na lang ni Patricia. May 2021, nang mawalan ng trabaho si Patricia, nagbawas ng tao ang pinapasukan niyang grocery store na epekto ng pandemya. Sabi ni Patricia, kailangan niya noon ng panggasto sa paghahanap ng trabaho. Patricia, paano ko ba napasok ng online lending? Nung una po talaga, ang purpose ko lang is for hiramin ko siya para sa application ko sa job. Gagamitin kong pang budget, pang requirement. Pagkatapos ma-download ang application, kailangan lang daw mag-register ng account. For verification, hihingan ka ng ID at litrato habang hawak mo ang iyong ID. Sunod na may lalabas na mensahe kung pinapayagan mong ma-access ng app ang iyong mga contact sa cellphone. At sa ibang pagkakataon, konektado rin sa iyong social media accounts ang app. 2,000 pesos ang unang inutang sa lending app ni Patricia. 1,100 ang perang nakuha niya. Maliban sa 900 pesos na kinaltas para raw sa processing fee at service charge. 2,500 pa ang kailangang bayaran na utang. Good payer naman daw si Patricia noong una. Ang problema, December 2021, nang naaksidente ang sinasakyan niyang van at isa siya sa napuruhan. Affected ako kasi 7 days lang kasi yung salon. Every day dapat meron akong ibabalik. Nagkataon din po na naaksidente ako at mas priority ko syempre yung sarili ko. Utang kayo ng utang, ha? 3 araw bago ang Pasko, nagsimula ang kalbaryo ni Patricia. Nakatanggap na raw siya ng mga mensaheng minumura at pinapahiya siya. Sanay na sanay kang mag-scam at magnakaw? Ang kapal ng mukha mo, no? Di ka pa ba rin babayad? Ngayon, humanda ka. Lahat ng information mo nandito. Kaya ipapatumba ka na lang ngayon, ka. Ikaw lang ang bukod tangi na hindi nakapagbayad sa kumpanya ko. May tumawag sa nanay ko. Ang sabi, may due date daw ako ng December 23. Kapag hindi daw ako nagbayad ng 3,800, abuloy daw para sa akin yung sunod na magiging tawag nila. Sabi ni Patricia, nagawa rin siyang ipahiya sa social media. 2 beses nila akong pinost social media. Ano yun naman ang post na yun? Ang nakalagay doon is, ako daw, sinabi yung pangalan ko, na nagnakaw daw ako sa company nila. Scammer daw ako. Kung sino man, dead or alive. Yun yung pinost nila sa akin, dead or alive. Ang malala, umabot sa puntong pinagbantaan ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Sinisigurado ko na ngayong araw may mangyayari sa'yo at maging sa pamilya mo. Ipapapatay ko pamilya mo para may paglamayan. Hindi na kayo aabot ng 2022. Magtago-tago ka na kung ako sa'yo. Mag-alsa balutan ka na dyan. Paano hinhandle ito ng mama mo, kamag-anak mo? Naiyak ako kasi yung nanay ko po kaka-opera lang nun eh. Ninervyos siya tapos dinugo. Dinadamay nila yung anak ko tsaka yung family ko na pwede daw ipapatay ako, pwedeng idamay yung pamilya, idamay yung nag-iisa kong anak. Sa kabuuan, nasa 45 ang lending apps na inutangan ni Patricia. Umabot sa mahigit 400,000 piso ang perang hiniram niya. Sa ngayon, nasa 141,000 pesos pa ang kailangan niyang bayaran. Sabi ko nga, kung tutusin kaya kong bayaran yan eh. Bakit hindi? Kasi alam ko utang is utang. Pero the way po nakausapin kami, the way na mag-message, the way na i-message nila yung mga katrabaho ko, sobrang napaka-unprofessional. Binababoy niyo yung pagkatao namin. Hindi lang si Patricia ang may ganitong problema. Sa Facebook, ilang page ang binuo para sa iba pang biktima ng online pautang. Libo-libo ang mga miyembro nito. Marami
Mga dummy account ang gamit para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ang ilan sa kanila, 2,000 piso lang ang utang, pero sandamakmak na pamamahiya at pagbabanta sa buhay ang kanilang inabot. Sari-sari store at online selling ang kabuhayan ni Ella. Hindi rin niya tunay na pangalan. Noong October 2021, may nakitang bukol sa kanyang dibdib at kinailangan niyang ipabiopsy. Halos namamalimos ako para lang sa gamot ko actually. Pero one time, meron pong pumasok sa text message sa akin. Tapos nung dinownload ko po siya, pwede na pong umutang yung dun sa apps na dinownload ko noon. Tulad ni Patricia, unti-unti ring nalubog si Ella sa utang. Umabot sa 29 online lending apps ang inutangan niya. Nakapunta po ako sa pattern ng utang-bayad pattern. Kapag ka sinabi nyo sa online lending na incomplete pa po yung hawak mo, yung pang-payment mo, usang ulit may papasok ulit sa yung apps. Utang kayo ng utang ha? Nang hindi siya agad na nakabayad, doon na raw siya nakatanggap ng mga pagbabanta. Ipopost kita bilang scammer sa lahat ng group para mapahiya ka lang. Paglalamay ang pamilya mo pag hindi ka nakabayad dito. Kung gusto mong maligtas buhay ng pamilya mo, tumawag ka. Kilala ka namin ha, at alam namin ang lahat ng detalye mo. Hindi mo kilala tong mga nakakasalubong mo. Nagpapunta na ako dyan ng riding in tandem ngayon. Paglalamayan kayo, pag hindi ka tumawag dito. Nung time po na nahaharas na ako, hindi na ako, na-trauma ako eh. Yung halos gusto ko nang takasan lahat. Kaya lang nakikita ko yung anak kong PWD. Naiisip ko paano kung matakasan ko man, paano yung anak ko hindi niya kayang magsarili. Paano nga ba nag-ooperate ang mga ganitong lending company? Bistado ang operasyon ng 3 kumpanya na pinapahiya raw ang mga kliyente nilang hindi nakakapagbayad sa online pautang. Noong June 2021, ni-raid ng National Bureau of Investigation o NBI ang building ng online lending company sa Pasig City. Ang setup ng opisina parang sa call center. Bawat agent may kanya-kanyang cellphone at computer. Ang nasa 100 mga empleyado gumagamit ng voice over internet protocol para hindi matrace ang kanilang mga tawag. Nililinis po namin yung company, sir. Ayaw namin ng harassment, bad words na yan. Bale, ang sinasabi ko po sa mga agent ko is, kausapin niyo si client sa maayos na paraan. Simple reminders, pag hindi ka sumagot, may warning, pag hindi ka pa ulit sumagot, may threat na. Nang mag-imbestiga ang NBI, nakita nila ang script na ginagamit ng mga ahente sa mga kliyente. Pero meron kayong basis na kinasuhan ninyo, may warrant of arrest yan. Parang ano lang yan, sir, panako. Tinatawag na death shaming ang ginagawang pamamahiya na nararanasan ni na Patricia at Ella. Para sa amin, yung pag-access sa phone contact, wala itong ibang purpose. Kung hindi makabayad yung nangutang, ipapahiya siya para mapilitan siyang makabayad. Hindi rin daw maaring ma-access ng online lending company ang lahat ng contacts ng kliyente. Ang mas magandang practice is mag-nominate yung tao mismo ng mga phone number at hindi kukunin yung buong phone contacts. September 2019, naglabas ang Memorandum Circular ang Securities and Exchange Commission o SEC na nagtatakda ng sistema sa paniningil ng mga financing at lending companies. Bawal ang pananakot, pagmumura, pangiinsulto. Kapag napatunayang lumabag ang kumpanya, pagbabayarin sila ng multang 50,000 pesos hanggang 1 milyong piso. Ang nagpapatupad niya yung National Privacy Commission. Hindi maaaring ilabas ng sinamang data processor yung mga data mo. Malinaw na kapag may utang, dapat talagang bayaran. Pero hindi tama at labag sa batas na yurakan ng iyong dangal at pagbantaan ng iyong buhay.